Kung akala mo ang mga love story nagsisimula lang sa hi at hello, mag-isip ka ulit. Kasi minsan, nagsisimula ang tadhana sa laway. Oo, laway. Isang simpleng patak na akala mo malas, pero yun pala ang simula ng kwentong babago sa buong buhay mo. Ito ang kwento kung paano ako nilawayan ng isang estranghera at paano niya tuluyang binasa ng pagmamahal ang puso ko. Ako si Rafael, 26 years old, taga Cagayan del Oro City. Isang ordinaryong araw lang yon sa paningin ng kahit sino. Maaga akong gumising, nagplansya ng polo, yung tipong hindi ka pwedeng magkamali kasi may importanteng meeting sa opisina. Alam mo yung feeling na kahit papaano gusto mong maayos ka, parang kontrolado mo ang buhay mo? Ganon ako nung araw na yon. Sumakay ako ng bus papunta sa trabaho. Routine na yon. Earphones sa tenga, playlist na pang main character, tapos tulala lang sa bintana habang pinapanood ang mga taong may kanya-kanyang dalang kwento. Wala akong ine-expect na kakaiba. Ang plano ko lang talaga, makarating sa opisina ng maaga, uminom ng kape at tapusin ang araw na parang wala lang. Pero minsan, kahit gaano kakaplano, may isang taong bigla na lang uupo sa tabi mo at babaguhin ang lahat. May umupo sa tabi ko. Babae. Mukha siyang bata pa, siguro early 20s. Simple lang ang suot, may bitbit na backpack na halatang mabigat at may eye bags na parang ilang araw nang hindi natutulog. Napansin ko agad na parang lutang siya, yung tipong pagod na pero pilit pa ring lumalaban sa antok. Hindi pa lumagpas ang 20 minuto, bigla kong naramdaman na may bumigat sa balikat ko. Natulog siya. Sa balikat ko. Sa una, nainis ako. Kasi hello, personal space. Hindi naman tayo close. Tapos habang iniisip ko kung gigisingin ko ba siya o hahayaan na lang, bigla kong naramdaman yung basa. Hindi ulan. Hindi pawis. Laway. Oo, nilawayan niya ang bagong plansa kong polo. Parang nag-freeze ang utak ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong mainis, gusto kong tanungin ang universe kung bakit ako ang pinili sa ganitong klaseng esena. Imagine mo, papasok ka sa trabaho na may meeting tapos may dark patch ng laway sa balikat mo? Sino bang hindi mababaliw? Sinubukan kong gumalaw para magising siya, pero sakto namang huminto ang bus. Biglang nagmamadali ang konduktor, sumigaw ng babaan at parang may internal alarm ang babae. Nagising siya bigla, nagpanik at bumaba ng bus nang hindi man lang humihingi ng sorry. Naiwan ako roon. Tulala, may laway sa polo at may kwentong wala pa akong idea na magiging mahalaga sa buhay ko. Sinabi ko na lang sa sarili ko, sige na nga, baka pagod lang, baka estudyante. Hindi ko alam na ilang linggo lang ang lilipas, babalik siya sa buhay ko. Hindi na bilang estranghera, kundi bilang kapitbahay. Dahil sa sobrang traffic at stress sa biyahe, napilitan akong lumipat ng apartment. Mas malapit sa trabaho, mas tahimik, mas praktikal. Akala ko bagong simula lang yun. Hindi ko alam na literal pala itong bagong chapter. Unang linggo ko sa bagong apartment, tahimik lang, walang masyadong kilala. Hanggang isang gabi, pauwi ako galing overtime. Pagod, gutom at iritable nang may makasalubong akong babae sa hagdan. Hirap na hirap siya sa bitbit niyang makakapal na libro. Halatang hindi biro ang bigat. Pagtingin ko sa mukha niya, biglang nag-click ang lahat. Siya yung babae sa bus, yung nilawayan ng polo ko. Napakunot noo siya, parang nag-ihisip kung saan niya ako nakita. Ngumiti ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi mo ba ako natatandaan? Tanong ko. Umaling siya, halatang naguguluhan. Kaya sabi ko may halong biro at inis. Ako yung nilawayan mo sa bus. Bigla siyang namula. As in pula na parang kamatis. Natawa siya pero halatang gusto niyang lamunin ng lupa sa hiya. Ay grabe! Ikaw pala yun. Sorry ha, hindi ko talaga sinasadya. Sobrang pagod lang ako nun. Doon ko nalaman ang pangalan niya. Mika. Scholar siya sa accountancy. Working student.
Araw-araw, halos walang tulog. Klase sa umaga, trabaho sa gabi, tapos aral ulit sa madaling araw. Doon ko naintindihan kung bakit halos himatayin siya sa bus. Sa mga unang linggo, civil lang kami. Simpleng tango, simpleng hi, walang mali siya. Pero habang tumatagal, napapansin ko na lagi ko na siyang hinahanap. Kapag hindi ko siya nakikita sa hallway, parang may kulang sa araw ko. Pero si Mika, ibang klase. Very strict, very focused, walang oras sa kahit sino. Parang may invisible wall sa paligid niya. Hard to get kung hard to get. Bato, as in bato. Sinubukan kong magpapansin. Nisungitan niya ako. Pero imbes na ma-turn off, mas lalo akong na-challenge. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko to. Hindi madali. Totoo. Hindi ako nagmadali. Hindi ako nag-pressure. Sinimulan ko sa mga maliliit na bagay. Kape tuwing finals week, pag-offer ng pagkain kapag nakikita kong hindi pa siya kumakain, payong kapag biglang umuulan. Laging sagot niya, "Salamat Rafa, pero kaya ko naman." At hinayaan ko siya. Hindi ako nagpumilit. Hindi ko siya pinilit magbukas ng puso. Hanggang isang gabi, nakita ko siyang halos himatayin sa hallway, mapula, nilalagnat, nanginginig ng pagod at stress. Doon ko na hindi na nakaya. Nakiusap ako. Kahit ngayon lang, hayaan niya akong mag-alaga. Nagluto ako ng lugaw. Nagbantay buong gabi. Sinamahan ko siya sa check-up kinabukasan. Doon nagsimulang mabasag ang pader niya. Hindi pa rin siya sumagot agad. Inabot ng 1 taon bago niya sinabing oo. At doon ko naintindihan, mas masarap pala ang isang oo kapag pinaghirapan. Lumipas ang mga taon. Nakita ko lahat ng puyat niya, lahat ng iyak niya sa exam na akala niya babagsak siya, lahat ng pagdududa niya sa sarili niya. At kinaya niya. Graduate na si Mika, cum laude sa accountancy. Nasa stage siya, hawak ang diploma. At ako ang pinakamalakas na pumalakpak, pinakama-proud, pinakamanaiiyak. Ngayon, engaged na kami. Sa panahong puno ng situationship at panandali ang ligawan, swerte ako kasi nahanap ko ang babaeng hindi lang nilawayan ng polo ko, kundi binasa ng pagmamahal ang buong buhay ko. At doon ko natutunan, minsan, ang mga kwentong akala mong nakakahiya, sila pala ang pinakamagandang simula ng habang buhay. Hay! Alam ko marami ang sana all sa kwento mo, Rafael. Makasakay nga ng bus mamaya, baka may tumabi din sa akin at matuluan ng laway. Charot. Anyways, eto ang mga take notes ko sa story. Hindi lang advices, kasi parang happy story naman ang sinend sa atin ngayon. Hindi lahat ng unang inis ay red flag, pero hindi rin lahat ng inconvenience ay sign ng tadhana. Sa simula pa lang, nainis si Rafael at valid yon. May laway sa polo, sino bang hindi maiinis? Ang point dito, huwag mong pilitin bigyang meaning agad ang mga bagay. Hindi lahat ng awkward encounter ay meant to be at hindi rin lahat ng abala ay dahilan para isara agad ang pinto. Ang maturity ay marunong mag-distinguish. Kailan ka dapat mag-let go? Kailan ka dapat maging understanding? At kailan ka dapat mag-set ng boundaries? Hindi naging tanga si Rafael, hindi rin siya nagpadala sa kilig. Nag-observe muna siya. Kung may dumating sa buhay mo na parang abala, huwag agad i-romanticize, pero huwag din agad husgahan. Observe muna kung paano siya humarap sa responsibilidad, hiya at accountability, tulad ni Mika na nahiya at humingi ng sorry. Doon mo makikita ang tunay na ugali ng tao. Ang pagod ng isang tao ay hindi excuse para abusuhin ka, pero pwedeng dahilan para unawain siya. Mika was exhausted, working student, scholar, walang tulog, walang pahinga. Pero napansin mo ba?
Hindi niya ginamit ang pagod niya para maging bastos o entitled. Nahiya siya, humingi ng sorry, inako niya ang pagkakamali niya. Ito ang malaking kaibahan ng pagiging pagod at pagiging toxic. Kung may taong laging may dahilan, pagod lang ako, stressed lang ako, ganito lang talaga ako, pero never nagsusorry, never nagbabago, mag-isip ka na. Ang tunay na mabuting tao, kahit pagod, marunong pa ring umako ng mali. Hindi porket mabait ka, entitled ka na sa pagmamahal ng tao. Ito ang isa sa pinaka-importante at pinaka-honest na aral dito. Si Rafael, mabait, consistent, mapag-alaga, hindi nanunumbat, hindi nang pe-pressure, pero hindi pa rin siya sinagot agad. Isang taon bago sinabi ni Mika ang oo. At alam mo kung bakit? Kasi ang pagmamahal hindi reward system. Hindi siya nag-effort ka kaya dapat mahalin ka. Hindi siya vending machine na huhunugan mo ng kabaitan, lalabas ang pag-ibig. Kung ginagawa mo ang tama para lang may kapalit, mali ang motivation mo. Ang tunay na pagmamahal, nagbibigay dahil gusto, hindi dahil may inaasahan. At kung hindi ka piliin, hindi ibig sabihin sayang ka. Ibig sabihin lang, hindi pa ikaw o hindi talaga ikaw. Ang slow love ay hindi boring, tahimik lang pero totoo. Sa panahon ngayon, sanay ang mga tao sa instant kilig, mabilis na label, mabilis ding hiwalayan. Pero ang kwento ni na Rafael at Mika ay hindi cinematic, walang grand gesture, walang viral moment, walang kami na agad. Meron lang presence, consistency, respect, patience. Kung ang relasyon mo ay puro anxiety, selos at takot na mawala siya, tanungin mo ang sarili mo, pagmamahal ba yan o attachment? Ang tamang tao, hindi ka laging pinakakaba, hindi ka laging pinapapaisip kung sapat ka. Ang tunay na pagmamahal, hindi ka hinihila pababa, sinasabay ka pataas. Hindi minadali ni Rafael si Mika, hindi niya ginawang sentro ng mundo ang sarili niya. Hinayaan niyang mauna ang pangarap ni Mika. At si Mika, hindi rin ginawang emotional crutch si Rafael. Tinapos niya ang pag-aaral, pinatunayan niya ang sarili niya. Kung mahal ka ng isang tao, hindi ka niya pipigilan sa pangarap mo. Hindi ka niya gagawing option. Hindi ka niya pipiliin sa pagitan ng ako o ang future mo. Ang tamang relasyon, sabay kayong umaangat. Hindi lahat ng tahimik ay walang pakialam. Minsan, seryoso lang. Mika was strict, sarado, focused, hindi sweet, hindi malandi, hindi palabiro, pero hindi ibig sabihin nun wala siyang puso. Huwag mong i-judge ang tao based sa kung gaano siya ka-expressive. May mga taong hindi ma-post, hindi ma-chat, hindi ma-I miss you. Pero kapag nagmahal, buo. Mas mahalaga ang consistency kaysa sa sweet words. Ang tamang tao, hindi ka nililigtas. Sinasamahan ka lang lumaban. Hindi ni-solve ni Rafael ang lahat ng problema ni Mika. Hindi niya inako ang responsibilidad ng buhay nito. Sinamahan lang. At yon ang tunay na partner. Kung naghahanap ka ng taong magliligtas sa'yo, mali ang hinahanap mo. Ang kailangan mo ay taong sasabay sa'yo, hindi bubuhatin ka habang hindi ka kumikilos. Ang love story na matibay, nagsisimula sa respeto, hindi sa kilig. Kung titignan mo, ang pundasyon ng relasyon nila ay respeto sa boundaries, respeto sa oras, respeto sa pangarap, respeto sa pagkatao. Hindi puro emosyon, hindi puro pakiramdam, may disiplina. Ang kilig, nawawala. Ang respeto, kapag meron, tumatagal. Huwag kang magsettle sa taong mahal ka lang kapag masaya ka. Piliin mo yung rerespetuhin ka kahit mahirap ka na mahalin. Hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng ganitong kwento at okay lang yon. Hindi sukatan ng worth mo ang love story mo. Pero kung may matutunan ka man dito, sana ito yon. Ang tamang pag-ibig ay hindi minamadali, hindi pinipilit at hindi ipinagmamakaawa. Darating yan kapag buo ka na, kapag marunong ka nang respetuhin sa sarili mo at sa iba.
At minsan, oo, nagsisimula siya sa laway sa polo, pero mas madalas, nagsisimula siya sa tamang puso at tamang panahon. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo, ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto nyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mga lihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, paalam at ingat palagi!